maski isa lang po na disciple ni Jesus. Whether si Pablo, si Pedro, si Juan, Santiago, sino pa? Timoteo. Timothy, no? Si Timothy. Sige, I dare you. Sino po sa mga yan ang tinawag na pastor? Bishop? Wala. Sapagkat when they open the letter ng kanilang mga epistles sa mga churches, no? Alam po ba ninyo ang kanilang ginagamit? I am Peter, your co-worker in the Lord. I am Paul and Silas, Silvanus, your co-worker in the Lord Jesus Christ. Talagang maganda yung kanilang perspektibo. Alam nila kung sino sila. Inihikayat ko po, go back to the Bible. Yang churches na nakikita natin ngayon, mga kinamulatan natin na churches ngayon, ng mga institutional churches, hindi po yan ang biblical church. Okay? Sa Biblia, sino ba ang church? Tayong mga believers. Ngayon, tayong mga believers, dahil we cannot contain the salvation we have in Jesus, tayo ngayon ay, sabik na sabik tayong makihalubilo sa kapwa mananampalataya, nag-aawitan tayo. Sabi sa Bible, we're singing hymns. Noon kasi hymns lang eh. Ngayon, parang Hillsong tayo, no? Praise and worship tayo. Unlimited yan. Amen? So, ganyan po ang buhay Kristiyano. Tapos, syempre, nag-i-evangelize tayo. We are sharing the good news. Hindi tayo magsasabi, pumunta ka sa linggo parang linggo lang ba ang lahat naman ng araw, banal na, binanal na nga ng Panginoong Heso Kristo eh. Amen? Ang pinakamaganda pong paliwanag dito si Eli Soriano. I love Eli Soriano. He's a very, very, tawag dito, intelligent preacher of the word, no? Sabi niya, ito, according to sa video niya, sabi niya ganon, si Jesus lang ang may karapatan na tawaging pastor. Tama nga po naman, di ba? Tapos, pero yung function binigay niya sa ating lahat. O, di ba? I am the good shepherd ka ni Jesus. Kasi nakapanood po ako, alam naman natin isa po sa mga denomination ng Christian denomination, mga born again din po sila. Very popular din po sila dito sa Pilipinas, no? Parang nakita ko, yung estilo nila yung parang mga sinaunang religion eh. Nakaupo sa gitna yung pinaka-preacher, tapos may mga upo-upuan pa sa paligid. No? Yung ganon. Tapos may mga aawit na mga bata, paaawitin, bawal daw magtaas ng kamay. 'Di ba? Tapos sila, pero magaling po sa doktrina ito mga Trinitarian po sila, salvation by grace din. Malamang alam niyo na po yung sinasabi ko, anong denomination to. Pero karamihan po ng mga Kristiyano, ng mga born-again Christians, na ayaw nilang sumasama sa ganito kasi parang nalilimitahan daw yung kanilang worship. And I agree with them. Kasi may mga nangupahan po na ganyan dati sa malapit po sa amin. Yung pastor po nila, pastor kung tawagin nila no? Tapos, parang pinagmamalaki ng pastor na nakakapunta siya ng Amerika. Kasi ito pong church na ito nila, yung organization nila, meron pong sa Amerika talaga. Sa Amerika yung base, no? May mga American preacher at talaga ito po, makukuha niya na po yung hint. KJV only sila. Puro King James lang ginagamit nila na Biblia. Hindi na po ako magpabanggit, ano? Pero minsan, pinagbigyan ko, pumunta ko, sabi ko, naawa ako doon sa mga member. Kawawa naman sila. Kontratuhin sila para silang, dito ka umupo. Ganun po talaga. Dito, ngayon. Tapos, parang matatapang yung espiritu ng mga preachers nila. Sabi ko, Lord, this is not Christianity. Hindi ganito yung biblical Christianity. Although, believers sila, pero ito ay institutional church. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. So, tinawag tayo para sa kalayaan. Again, si Eli Soriano inahangaan ko. Dahil sabi niya, yung tawag na pastor, kay Jesus Christ lang yon. Pero yung
yung function para po sa lahat ng believers. Kaya nakakalungkot yung mga nagsasabi, ay, may balak ako magpastor, ganito, ganyan. Aba, ba't ka magbabalak magpastor? Pastor ka na eh. Lahat naman tayo pwedeng gumawa ng function. Baka gusto niya magka-title ng pastor. Yun po yun. Unbiblical yun. Hindi yun biblical. Di ba? So, go back to the Bible and go back to the beauty and the simplicity of the gospel of the Lord Jesus Christ. Kasi, mahirap na. Last days na nga ngayon eh. Di ba? So, kung tatanungin mo ko anong denomination ko, wala. At tinatawag nila akong pastor. Wag na wag niyo akong tatawagin pastor. Sabi ko, call me brother. Brother in the Lord Jesus. Amen? Ayaw ko nagpapatawag ng pastor. Ang title na yan, sabi ko sa mga nagtatawag sa akin ng pastor, kay Jesus Christ lang yan. Siya lang ang pastor, is the good shepherd. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa ating maluwalhating channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior. Again, walang karapatan ang sino man sa mundo na magmanipula ng kanyang kapwa Kristiyano. Dahil naniniwala siya sa iyong pastor, siya daw yung may control dun sa church na yun, tinatag daw niya yung church, bahala ka na kung anong gusto mo dyan, bahala ka. Basta maganda yung sa Bible lang, na tayo, biblical lang, no? Ako, masaya, malaya, kahit kanina pwede makipellowship, wala yung dito ka lang, hindi pwede ang ganoon, malaya po tayo. Galatia 5:1, tinawag kayo sa kalayaan, therefore magpakalaya kayo. Huwag kayong gagaya dun sa isang kaibigan ko na pastor din na hindi makapag-preach hanggang hindi sinasabi dun sa mother church. Din nung nakalaya siya ron, sabi niya, parang ngayon lang ako nakahinga ng maluwag. Ay talagang ganon. Hinawakan ka sa liig ng matagal eh. Ako, kinadena ka pa. Ako. Kaya masarap ang kalayaan, di ba? Ayos, approve ka niya. Oo naman. Ako ever since nung bata ako, iba ang malaya. Talagang ramdam ko yung gusto ni Jesus, malaya tayong lahat. Kaya nandito ako para i-share ang good news sa inyo at yung kalayaan na taglay natin kay Jesus, huwag natin pababayaan na mawala dahil lamang sa mga manipulative na mga tao, mga manipulators na tinatawag. Okay, thank you. And Jesus truly loves us all.